Sa pagsimula ng ating kwento, isang demon nag-iniisip na si Jiang Chol Kim isang student graduate. At kaya napabugtong hininga ang ating bida at nasabing nalipat siya sa katawan ng Demon King na si Credo sa paboritong niyang laro. Kung saan alam niyang ano mangyayari dito. Dahil sa laro ang hero na Paladin of Blood ay natutulog pa kaya hindi niya pang kailangan problemin, pero ang problema ay di na siya natapos sa pag-iisip may isang dumating. Dahil tinawag itong ating bida. Eto si Zep Hero level 515, tatawagin na lang natin siyang Zep Hero. Kaya sinabi ni Zep Hero na handa na po ang ating hukbo. Kaya lumipat tayo sa hukbo ng ating bida kung saan mayroong iba't ibang uri ng halimaw. At makikita natin ang mga general at may isang nilalang na nakatawa na si Blood Asurath level 534. Kaya tatawagan na lang natin siyang Asurath at sinabing tapusin na natin ang mga tao na naghihimasok ngayong araw. Sa kabila naman makikita natin ang Ice Queen, tatawagan nating Surge level 531 at sinabi Terebilasan. Nan ating umalis at sa kabila naman ang Duke Misboard na si Hartok level 555 na may seryosong muka. At sa kabila naman ay ang Black Rock Tyrant na si Bohal na ang level 530. Kaya nagsigawan ang mga demon, kaya napasigaw na lang din ang Demon Lord na si Kregos. Makinig kayo mga alagad ko. Habang makikita natin sa baba ang apat na generals. Ako si Kregos ang pinuno ng lahat ng demon. Tatapusin na natin ang digmaan na ito anumang mangyari. Kaya napasigaw na lang ulit ang Demon Lord na si Kregos mula ngayon. Magpo-focus muna tayo sa pagtatanin. Kaya laking dismaya ng apat na general. Napasigaw na lang ang mga ito sa galit na hindi yan totoo. Kaya napasigaw na lang ang Demon Lord na si Kregos na natatakot ba kayo? Kaya na-stun na lang ang apat na general. Kaya napaisip na lang si Kregos dahil pag nagsimula ang digmaan na ito. At pinakitang may isang nilalang na bumangon sa pagtulog nito. Ito ay si Kim Chiferlife na level 9,900 at 90 na may nakakatakot na mata. Ito ang nilalang na papatay sa akin na isip ni Kregos. Sa kabilang banda may pinapakitang isang student graduated ng agriculture ng Hanguk University na na-achieve ang pangarap na pagiging mayaman na magsasaka dahil sa galing niya. Madali lang sa kanya gawin ang lahat dahil isa siya sa top student. At lumipat tayo sa isang matandang nagsabi na napakatalino mo talaga Jiang Chol, pwede mo ba ako tulungan sa aking dissertation ko? At sa kabila naman may tumatawa na panit, kayang-kaya mo talagang hawakan ang project na ito habang tumatawa. At sa kabila naman may nagsabi na pumunta ka sa field Jiang Chol. At makikita natin ang ating bida na si Jiang Chol na pagod at nabulong na lang nito, ginawa na akong alipin ng lahat. Anong bang nangyayari sa buhay ko, saad pa nito? Bakit kailangan kong gawin lahat ng trabaho ng matatandang mga professor, saad nito? Kaya sumigaw ito na parang baliw, hindi pwede, mamamatay ako sa ganitong at napamura na lang itong si Jiang Chol. Ang level ko sa dopamine ay matatalo. Note, ang dopamine ay ang nagdadala ng signal para makakunikta sa utak. Kaya napabulong na lang si Jiang Chol. Ang akin pinagkukunan ng dopamine ay ang larong ito. Kaya napadampot na lang si Jiang Chol sa controller at sinabi nito mahirap ang magpa-level sa larong ito. Kaya napasabi na lang si Jiang Chol na maglalaro muna siya habang nagpapaantok. At nasaad sa kwento na siya ang unang nakapaglaro sa ng 19 years at nakatalo sa Demon Lord. Kaya nasabi na lang niya na sobrang lakas niya sa larong ito na walang gana. At naglaro siya at nagpatuloy ito hanggang sa lumakas. Siya na umabot sa puntong umabot siya sa level na 9,990. Kaya napasabi binalang si Jiang Chol na so max level na pala ako, ititigil ko na ba ang paglalaro dito, pero ilang taon din ang nailaan ko para marating ito. Kaya di nagtagal lumabas ang abiso na pwede ka na maglaro sa stage 20. Kaya hindi na nagdalawang isip si Jiang Chol na pindutin ang yes.
Pero hindi nagtagal may liwanag na lumabas sa window ng computer ni Jiang Chol. Kaya napatanong na lang si Jiang Chol na ano nangyayari pero biglang hinigop nito ang kaluluwa ni Jiang Chol sa loob ng laro. Kaya napatanong na lang si Jiang Chol na ano bang nangyayari kaya napaisip na lang itong Jiang Chol, kalmahan mo ang matalino ako mahahandle ko ito. Kaya habang lumulutang si Jiang Chol sa ngayon kulay blue ako ibig sabihin isa akong kaluluwa na lang walang posibilidad na mamatay ako sa pagbagsak ko. Kaya tama iyon ang Tower of Life. Ibig sabihin nasa loob ako ng larong Paladins of Blood. Kaya nagulat si Jiang Chol na papunta siya sa libingan ng Paladins. Kaya tuwang-tuwa si Jiang Chol at nasabi na dyan ako kimchi for life na masasaniban ko ang katawan ng pinakamalakas na mandirigma sa buong laro habang tumatawa ng masama. Kaya di nagtagal nakarating din ang kaluluwa ni Jiang Chol kung saan nakalibing si Kimchi for life. Pero pagdilat nito nagtataka siya sa nakita niya kasi hindi siya nakasanib sa katawan ng mandirigma. Kaya bigla siya lumipad kung saan. Kaya nagsisigaw ito saan naman ako ay pupunta. Kaya di nagtagal may isang nilalang nakaupo na mukhang ito ang sesiniban niya kaya napasabi na lang si Jiang Chol na teka sandali hindi pwede. Kaya napunta tayo sa kasalukuyan kung saan hindi parent siya makapaniwala. Kaya napahawak na lang ang nilalang na nasapian ni Jiang Chol na napasabi ito hindi siya makapaniwala na dito siya napunta dahil alam niya na gaano kaina ito sa harap ng lakas ni Kimchi for life dahil naging mas mahina siya. Kaya lumipat tayo kung saan nag-isang naglalakad na napansin nito ang mga nag-uusap-usap sa loob ng pinto na malinaw na hamina na si Kratos kaya wala nang dapat katakutan. Kaya sinong gusto sumama sa akin na putulin ang kamay at ang ulo niya ipahiram nyo ang lakas nyo. Ang isa nagsaad pero si Kratos ang kasalukuyang Demon King. At saad pa nito paano kung hindi totoong nanghihina siya dalawang satin mamatay or malala pa lahat tayo. Kaya nagtanong si Circle kay Asurath na ayaw ko maging kalasag mo. Kaya napasabi si Asurath na ano ibig mong pahiwatig habang si Bahal naman walang buhay na sinabi na nagugutom na siya. Kaya napasabi na lang si Asurath na okay sige. Paano kung napatunayan ko na nanghihina na siya ng tuluyan ano gagawin niyo? Ano gagawin edi patayin siya habang mga nakangiti habang si Bahal walang pake na sinasabing nagugutom na siya. Kaya wala na lang masabi ang nasa likod ng pinto na nakarinig sa usapan nila. Kaya lumipat tayo sa palasyo ni Kratos na ang ating bida na tatawagan na lang nating Kratos may re-report ako my lord sa mga moral ng ating hukbo. Ang re-report ko yung sa mga demon na kumakain ng kapwa nila demon na umaalis sila sa teritoryo ng walang permiso at ang apat na general narinig kung nagbabalak sila na patayin kayo kung talagang nanghihina kayo. Kaya napaisip na lang si Kratos nang ang apat na general natin iniisip talagang humihina ako at nagbabalak pugutan ako ng ulo. At biglang napaisip si Kratos teka kung hindi ko na-possess ang katawan ni Kimchi for life. Sa lakas ko hindi maganda ang idea na lumusab sa mga tao at naputol ang iniisip ni Kratos. Nung magsalita ang tagapaglingkod nito ito ang video sa mula sa libingan ng mga paladin mula kay General Ogma. Kung saan gising na si Kimchi for life kung saan may isang demon ito na inaatake na sumisigaw. Kaya pinagpapawisan na lang si Kratos sa kanyang pinagkakaupuan. Kaya napaisip na lang si Kratos habang pinagpapawisan at nasabing paano ko haharapin ang mga lunatic hindi ko pwedeng harapin ang taong yan sa ngayon mas mabuti sigurong manatili muna ako dito. Kaya napaisip na lang si Kratos pag nalaman na hamina ako dalawa lang ang pagpipilian ko ang sumuko sa apat na general or harapin si Kimchi for life para makita ng mata ko na maglaho sa mundo ng mga tao. Kaya biglang napaiyak na lang si Kratos bakit kasi ako napunta sa mundong ito. Kaya biglang tumayo si Kratos isa lang ang option ang meresolba ang kawalan ng pagkain. Kaya napatanong na lang ang tauhan ni Kratos kung saan siya pupunta. Kaya sumagot si Kratos na unga pala pasensya na pwede mo ba pakita sa akin ang ilan natin lupain.
Nagkataka ang tauhan nito na anong pasensya. At binagat ni Kratos na sorry. Kaya nagsalita itong tauhan na may Lord medyo hindi kagalang-galang sa Demon Lord ang pag-reply sa pasensya. Kaya sa susunod wag niyo na po banggitin yung salitang iyon. Kaya napaisip na lang si Kratos na tinatama ba ako ng lalaking ta. Kaya naisip ni Kratos na ito si Zep-Hero ang humahawak sa mga problema ng kaharian at ang makakalaban mo bago ang Demon Lord. Isa sa mga popular na character sa game. Na ang character na loyal sa Demon Lord. Kaya napasabi na lang itong si Zep-Hero na hindi ko talaga mahulaan ang iniisip nyo may Lord pasensya na hindi ko pa kasi nakitang natalo kayo kaya napangiwal na lang si Kratos. Magtatanim kayo sa Demon Land meron ba kayong utak ng goldfish? Kaya napasigaw na lang sa galit si Kratos seryoso ka ba ako ang Demon King tigilan mo na yan. Kaya lumipat tayo kung saan nag-uusap si Zep-Hero at Kratos kung saan nasaad ng mga ito walang pang nagtakang mag-farm sa mga nagdaang Demon King. At nasaad naman ni Zep-Hero alam mo naman sigurong kung bakit dahil walang nabubuhay na pananim sa lugar na ito alam mo naman siguro iyon. Kaya sumagot si Kratos na alam ko ang tungkol sa bagay na iyon dahil ito ang tinatawag na lupain ng mga patay. Pero ililigtas ko ang lupain na ito kaya naisip ni Kratos na kahit magkasakit pa ako sa pagtatanim kailangan ko makasurvive. Kaya biglang dumukat si Kratos ng lupa habang nagtatala si Zep-Hero sa ginagawa nito. At biglang niyang kinain ang lupa. Kaya agad sinulat ni Zep-Hero na ang Demon Lord umaakto ng kakaiba nagsimulang kumain ng dumi kaya napasigaw na lang si Kratos anong sinusulat mo dyan wag mong isulat yan. Kaya napasabi na lang si Zep-Hero na ito ang trabaho ko ang itala lahat ng ginagawang trabaho ng Demon King kaya dapat lahat ng memories ng Demon King ay maaitala ko. Kaya nasabi na lang si Kratos na ang lupang ito wala man lang nutrients wala man lang ito ng nitrogen at iba pa. At ipakita sa atin ang nitrogen ay nakakatulong kung saan para lumago ang halaman. Dahil ang nitrogen ay nakakatulong sa kapaligiran maayos ang atmosphere dahil nakakatulong ito para mag-bonds ang chemical reaction. Dahil sa ang chemical engineer ay nakabuo ng nitrogen fixation dahil doon lumalago ng mabilis ang mga pananim pero sa ngayon impossible yun gawin dito dahil sa agricultural tools. Ibig sabihin kailangan ko makalikha ng natural nitrogen fixation mechanism. Ang kailangan ko kitlat na pamamagitan nun makakabuo ako ng nitrogen papunta nitrous acid. Sa pagitan ng paghalo sa ulan maabsorb iyon ng lupa. Naalala ni Kratos na may teknik si Kratos. Kaya sinugitan ni Kratos ang sarili niya at gumawa ito ng atake na tinatawag na Bloody Strike. Dahil ang lightning at pagsabog ay makakagawa ng magandang moisture ng lupa. Kaya pinalayo niya si Zep-Hero sa likod niya. At ginawa niya ang move na Bloody Strike. Pero di niya alam masakit pala nung lumabas na yung dugo niya sa kamay. Bigla na lang napalingon si Kratos sa likod niya at nagulat dahil nadoon sa likod niya yung apat na general na tinitignan kung nanghihina na siya habang bumubulong na mahina ka na. Kaya napasigaw na lang si Kratos. Kaya napasabi na lang din si Zep-Hero na 100% na mahina ka na kaya napaisip na lang si Kratos na so balak talaga akong ay-asasin ng mga yun. Pero tignan natin. Kaya ginawa niya ang Bloody Strike. Pero walang nangyari. At napasigaw pa si Kratos sa sakit. Kaya di nagtagal magmanga lumapit sa kanya na tinatawag siyang Lord Kratos. Ayun pala ang apat na general at saad pa ni Sartok na wala ka ng kwenta. Kaya nagulat na lang si Kratos. Pagpapatuloy ng ating chapter 2 sa pagsisimula ng ating kwento. Makikita natin ang apat na general na lumapit sa ating bida na may masayang balak na gawin dito. At nasalita si Asurath na siguro naman alam mo ang rules ng Demon Kingdom para mapasunod sa iyo lahat ng demon yun ang dapat ikaw ang pinakamalakas saad ni Asurath.
Kaya kabang-kaba ang ating bida na si Kregos at inisip nito nakakatakot ang presensya nila at ang lalakas sumat-alang ako hindi ko alam paano paganahin ang skill ko mukhang mamatay na ata ako. Kaya napaisip na lang itong si Asurat na mukhang na-intimidate ka na mukhang hindi na niya mapigilan lumaban masyado siyang naglabas ng sobrang mahika. Pero napangiti na lang itong si Asurat sa akala niya. At nasabing pero hindi mo kayang tapatan kaming apat sa pagyayabang nito pero hindi niya alam na nagtago na ang tatlong general na kasama nito. Kaya napalingon na lang si Asurat dahil wala na sa tabi nito yung tatlong general na nagtatago sa likod ng puno. Kaya napatanong na lang itong si Asurat na ano bang ginagawa nyo dyan? Kaya napasabi na lang ang tatlo na papanoodin ka namin pagkatapos nun sabay kami mag-decision kung tutulong ba kami sa laban or hindi. Kaya pinagpawisan malala itong si Asurat at sinabihan ang tatlo na jerk. Kaya napasabi na lang ang tatlo sa mga demon tayo ano pa aasahan mo. Kaya agad na lang binordcast ni Zephiro ang magaganap na laban sa buong Demon Kingdom kaya nagulat ang dalawa at nagsalita pa itong si Asurat na sandali lanang habang itong bida ang bilis mon amon maka-action. Kaya napaisip na lang si Asurat na hindi kailangan matakot dahil masyado na siyang mahina. Kaya tarantang-taranta itong ating bida sa gagawin niya. Dahil nung sinubukan niya ang P-cycle na kakayanan niya malakas siya bilang Demon King pero hindi niya alam dapat gaano siya kalakas. Kaya lumusab na itong si Asurat na sumisigaw pa ngayon malalaman na ang totoo habang nagulat pa itong ating bida sa paglusob nitong si Asurat. Ayon sa laro madalas gamitin ni Asurat padiretso or pa-slishes. Hindi ko to maiiwasan asad na kinakabahan nating bida. Pero nakaiwas pa ito dahil patusok ang ginawang unang atake ni Asurat. Kaya nagulat na lang ang ating bida dahil nagawa niya pang mailagan ang atake nitong si Asurat. Kaya makikita natin na inoobserbahan niya ang gagawin atake ni Asurat dahil naunang ihakbang nito ang kaliwang paa nito pag gagamitin ang ataking patusok kaya niya nailagan. Dahil kapareho ito ng sa laro. Kaya nanggalaiti itong si Asurat dahil naiwasan ng ating bida ang atake nito. Kaya napasabi na lang ang mga general nakita mo ba ang muka ni Lord Kregos nung inilagan niya yung atake ni Asurat kaya nagsaad din ang Ice Queen General na paano niya nakita ang ataking iyon. Kaya makikita natin na muling naiwasan na naman ng ating bida ang atake ni Asurat. Kaya napasabi na lang si Kregos na ano bang ginagawa nun. Dahil lahat ng galaw at pag-atake niya kapero lanang sa laro. Dahil yung unang nakaharap ko siya sa laro. Gumagamit siya ng peking pag-atake. Dahil sa una, panggala pangatlo at pang-sampo paghaharap naman. At sa pang-128 na beses ko siyang nakaharap sa wakas nakabisado ko na lahat ng pattern ng atake niya. Kaya sa madaling salita, walang makaktapat sakin sa lupain na ito sabay ng paghalakhak na parang totoong Demon Lord. Kaya nayanid ang tatlong general sa pinagkakataguan nila dahil sa tawa ng ating bida. Dahil pinaglalaruan niya lang itong si Asurat na hindi magawang tamaan itong si Kregos. At napasabi na lang ang tatlong general na pinaglalaruan at pinagtatawanan nila lang si Asurat habang nag-enjoy ito kaya nagmamukang mahina si Asurat. Kaya napanggigil itong sa galit si Asurat dahil hindi siya makatama sa ating bida. Kaya makikita natin na iniwasan ng bida ang atake ni Asurat habang bulong sa sarili nung una nag-aalala ako paano ako makakapag-survive sa mundo ito pero ngayon may na-realize. Kung saan ang mundo ito sumusundo sa rules ng laro. Ding lumitaw ang sistema Jangchol Kim na realize mo ang basic ng mundong ito. Kaya nagulat si Kregos dahil sa lumabas ang sistema dahil nababasa niya ito sa webcomics. Ding dahil nagagagawa mong iwasan lahat ng atake ng itong kalaban na may mataas na concentration. Kaya makikita natin si Asurat na umatake na nagbuong lakas niya habang lumabas naman ang system na nagsaad na magagamit may na ang buong potential ng character. Ang targeting ay nabuksan na.
Kaya nagulat ni Kregos. Dahil pagtingin niya kay Asurath may kung anong targetong faction animoy na katutukok kay Asurath. Hindi kaya ibig sabihin nito ay kaya ginawa ulit ni Kregos yung atake niya na hindi gumana kanina. At pinakawalan niya ito papunta kay Asurath na nagbaba sakali na gumana. At hindi naman siya nabigo dahil may biglang lumabas na malakas no voltage ng kuryente papunta kay Asurath. Kaya gulat na gulat yung tatlong general na nagtatago dahil sa atake ni Kregos. Kaya nagbanhi ang mga demon dahil si Kregos ang nanalo. Kaya makikita natin si Kregos nakatayo na naglilisik ang mata habang si Asurath na animoy tostedu habang nakaluhod ito. Kaya napaubo na lang itong si Asurath dahil sa lakas ng atake ni Kregos sa kanya. Kaya nagulat si Kregos na buhay pa si Asurath dahil sa game ang ataking iyon ay dapat pang one-hit delete, kaya napasabi na lang sa isip si Kregos na hindi ko siya dapat bagyan ng oras na makarecover. Kaya inatake niya ulit ito ng paulit-ulit. Kaya nanggatag sa takot ang tatlong generals sa takot dahil sa nakita nila sa dahil isip nila hindi ni Kregos pinapatay si Asurath dahil pinapapahirapan niya ito. Kaya na si Kregos dahil hindi parent si Asurath na mamatay. Kaya tumunog ang sistema ding dahil sa pagtanggal mo ng damit ni Asurath na unlock mo ang bagong system kaya napasabi na lang si Kregos na kung ano-ano sinasabi mo sistema ginawa mo pa akong manyak kaya na-unlock na ang inventory system. Ito ay ang mga armor at iba ba na pwede kong ilagay. Kaya napatingin na lang itong si Kregos kay Asurath kailangan ko siyang gapyusan dahil sobrang nako nang hihiya dahil mabilis lanang itong si Asurath makaka-recover. Kaya nagulat si Asurath kasi hindi pa nawawala ng skill niyang targeting faction. At dahil hindi pa nawawala magagamit niya pa ang kanyang Bloody Strike kay Asurath. Kaya napaisip ng idea si Kregos para magawa ng nitrogen, habang tumatawa isa talaga akong genius sa adpa nito. Kaya napatingin na lang si Kregos sa tatlong general at sinabing kayong tatlo gusto nyo ba ako labanan pwede nyo kong subukan kaya nanggatag na lang itong tatlo sa takot. Pero tinawag naman ni Kregos ang isa sa 4 generals na si Circle kaya tumoga naman agad ito. Ay tayo mo itong si Asurath kaya napasabi na lang itong si Circle na itatali patas hindi kaya balak niyang ay pauya si Asurath. Kaya makikita natin na nakatali na si Asurath. At nagkakaroon na ito ng malay. At nagising nangga itong si Asurath at sumigaw agad ito na ako si Immortal Asurath ay fully recovered na hindi mo ako nagawalang mapatay sa iyong blood strike talagang hamina ka na sa pagkakataon na ito hihiway na kita. Pero natigil naman agad ito sa kakadigaw niya nang inatake ulit siya ng Bloody Strike ni Kregos. Dahil sa gantong pamamagitan makakalila tayo ng oxygen-nitrogen hanggang sa mag-transform sa nitrous acid. Kaya tinawag naman niya itong si Hartok na isa sa 4 na general inutusan niya ito na gumamit ng fog at panatilihin niya ito kaya napanong naman siya ng ano. Kaya agad itong pinagpawisan si Hartok dahil pagkatapos niya ito pahirapan sa mga kidlat si Asurath gagawa pa ito ng panibagong torture. Kaya wala siyang nagawa kung hindi sundin ang gusto ni Kregos. Kaya makikita natin na nababalot na si Asurath ng hamog. At sabay niya ito inatake ng Bloody Strike. Kaya makikita natin si Kregos kahit nasasaktan na inatake niya parent si Asurath ng Bloody Strike. Kaya nakatitig na lang itong si Zep-Hero. Kahit ang tatlong general wala din magawa kung hindi manood na lang at magulat. Dahil walang tigil niya itong inaatake ng Bloody Strike kaya kahit si Asurath nangamba na rin. Kaya tuwang-tuwa ito si Kregos dahil sa pamamagitan nito makakagawa siya ng maraming nitrogen dahil doon na excited na niya makukuhang 6 matapos nito. Kaya walang tigil parent si Kregos sa pag-atake kay Asurath habang tumatawa animoy baliw. Kaya nagpatuloy hanggang sa chinek niya ang lupa at naisip pa nitong si Kregos na perfecto na ito sa nitrogen ngayon kailangan naman ngayon ay improve ang instructor ng lupa.
Dahil ang isang ilirang soil na walang kanan hindi napapasukan ng nitrogen. Ang malabot na lupa ay ang perfectong para sa pagtatanim. Kaya tumayo na lang itong si Kregos ng dahan-dahan at inisip ang magagawa lanang nun ay ang manure. Kaya inutusan niya agad ang 3 general na manguha ng mga tae. Kaya nagulat ang 3 sa utos ni Kregos sa kanila habang naliligo sa dugo ni Kregos. Pagkatapos gawing example si Asurath wala ni isang nagreklamo sa paghakot ng it kahit na nakakasuklam ang utos ni Kregos sa kanila. Kaya lumipat tao sa isang matahimik na kabundukan. Kung saan naglalakad si Kemchi for life. May narinig itong humihingi ng tulong. Kaya dahan-dahan ito lumapit. Kaya nung nakita niya ito humihingi ng tulong. Idol parang pamilyar sakin Tomato Lloyd Javier ikaw bayan haha, dahil inatake sila ng goblin at yung kamukha ni Javier mukhang paylay pa yung paa. Kaya tinitigan lang sila nitong si Kemchi for life. Kaya nagulat itong dalawa na makitang lumapit sa kanila si Kemchi for life. Kaya nagsalita itong si Kemchi for life huwag kayo matakot hindi ako masamang tao. Pero bigla natakot yung dalawa haha natatawa talaga ako dito naligaw sila Master Lloyd dito anong nakakatakot tulad ito sa mga horror story. Kaya nagsalita ito si Kemchi for life na nabalian ka ba ng 20 saad ni kay sa kamukha ni Javier. Kaya binuhat niya agad ito. Kaya sinabihan niya ito na sundan siya nito at sumang-ayon naman itong kamukha ni Lloyd. Kaya nagsalita itong kamukha ni Javier na ang lakas mo naman ako pala si Revenge Asrohan siya naman ang alalay ko na si Dial Frontera ha nagkapalit pa ng katayuan yung dalawa hana. Kaya tinanong niya si Kemchi for life at ikaw sino ka naman? At nagsalita naman itong si Kemchi for life na ako mula ngayon ay kailangan ko pang alamin kung sino ako kaya dito muna matatapos ang ating chapter 2 maraming salamat sa suporta sana samahan niyo ako sa kwento nito salamat mga idol.